Right, kamusta po kayo? Welcome back to another episode po natin. Ayan. Mapagpalang araw po sa lahat ng mga OFW, no? Araw po ng Miyerkules ngayon, Pebrero 26, ano? Patapos na yung February. March na. Ayan. Belated happy birthday sa lahat po ng mga magbe-birthday at sa mga may anniversary dyan o monthsary, yan. Binabati namin kayo. Pag-usapan natin itong kasambahay na nagnakaw sa kanyang employer at itong isang foreign national na nagdala ng sapatos pero nadenggoy sa airport. Pag-usapan natin yan pagkatapos ng ating intro. Ang programang ito ay rated SPG. Bawal sa mga OFW yung balat sibuyas. Kung balat sibuyas ka, huwag ka nang manood. Che. Ayan, kamusta? Ayan, good morning sa inyong lahat. Okay, masyado maaga yung ating video ngayon, ano, kasi may pasok tayo, maaga yung pasok natin. So, probably wala tayong live ngayong araw na to. Hindi, upload lang muna tayo ng video para kahit papaano, kahit may trabaho ako, updated kayo sa mga nangyayari sa palipaligid natin. Siyempre, buhay OFW, di ba? Pag-usapan natin itong, yan. Again, ulitin ko po, hindi po ito Pilipino ha. Baka naman mag-react na naman po ang mga OFW eh. Ito po ay nahuli, naharang ang kanyang sapatos sa airport na kanyang nilandingan, ano? Dahil may lamang pera. Uy, kalahin mo ba naman, ano? May pitaka, may bulsa, pero bakit sa sapatos ilalagay? Oh, kapag mga ganito, alam na. Kung hindi malaki yung pera nito, may something. May something, ano ho. Pakinggan natin. Wala palang audio. Okay, sige, okay lang. Kahit walang audio, okay na yan. Binalot niya sa plastic bag. Black. Parang ano, no. Ano kaya yung tatak na ito? Uy. Nike. Okay. Original naman kaya. Branded, no? Ganda na sapatos, oh. Hindi ako mahilig sa ganyan sapatos. Ay, Nike? Jordan? Trademark ba ng Jordan yung ano? Nike? Well, ang kapal ng pera. Oh! Ay, ang kapal ng pera. Imagine mo. Marami to. Kaya pala naharang. Hindi declared to, sigurado. Money laundering ang bagsak mo dong. Aba? Magkapatong pala, no? Look at that. Oh, sheesh. What's that? $1. Oh my God. Ay, dollars nga. Ang dami. Oh, yaman mo niyan. Laking pera niyan, dong. Ay. Isa pa lang yun, ha? Yung isa hindi niya binuksan. Oh my goodness. Sa Pilipinas, hindi ho po pwede yung ganyan, ha. Hanggang $10,000 ka lang. Okay? Hanggang doon ka lang na kahit na kailangan meron pa rin yung declaration eh. For safetyness lang, no? Kailangan may declaration ka. Kung wala kang declaration yan, kukunin niya ng airport police. Kahit sa Pilipinas, ganoon naman po, kinukumpis ka yan. Tapos, yung sosobra sa 10,000,
kukunin nila. Yung 10,000 US dollars, sa'yo na. So ulitin ko hindi bawal magdala ng pera sa Pilipinas na hanggang 10,000 US dollar kapag foreign currency ang dala ninyo Pero pag Philippine peso, hanggang 50,000 pesos yung walang declaration. More than 50,000 pesos, kailangan may declaration na. Klaro po ba? Grabe, no? Kaya pala nahuli siya dyan. Nako, ang hirap ng buhay. Ang hirap ng buhay, no? Sabihin na natin, pinaghirapan mo nga yan, pero hindi mo dineklara, invalid na yun. Yari ka na dyan. Dito na tayo ngayon sa kasambahay. Kawatang kasambahay. Ang pangit naman. Sa Pilipinas nangyari, no? Kalain mo, sa Pilipinas pa nangyari. Kasambahay na nagnakaw umano ng 5 milyong piso ang halaga ng ari-arian kabilang ang sasakyan. Uy! Karnaping. Karnaping pa. Okay, pakinggan natin. Nasa kote sa Cainta, Rizal, ang kasambahay na tumangay sa mahigit 5 milyong pisong ari-arian ng kanyang among Chinese, kabilang ang 2 sasakyan. Modus na umano ito at minsay tumatarget din ang mga Pinoy. Nakatutok si Katrina Son, exclusive. Ilang araw ng problemado si Eileen, di niya tunay na pangalan. Matapos limasin umano ng kinuha nilang kasambahay ang kanilang pera. February 12 nang i-hire niyang isang 30 anyos na maayos at masipag umano nung una, kaya pinagkatiwalaan niya. Pero nung February 14, hindi na dinatnan ni Eileen ang kasambahay. Sa umpisa naman kapag mandorobo o mandurugas, talaga magpapakitang gilas yan 'Di ba? Ganyan naman talaga yung mga yan Kung may gagawin sabagay hindi naman natin masasabi kung may gagawin siyang hindi maganda, no? Pero kita mo naman, no? Una, nagpakitang gilas muna. Kinukuha niya yung loob ng employer. That's exactly what happened. Wala na rin ang vault, sasakyan at 2 pusa ni Eileen, isang Chinese national na nakatira sa Pilipinas. The house is very look like the Mercy because she is very heavy get the item and then go out. I feeling that is a very terrible thing because the nanny come my house only 1 day. How can she alone doing that thing by herself? That is a very professional scammer. Paniwala ng secretary ni Eileen, pinagplanuhan at kinuha ng kasambahay ang kanilang loob. Parang inaral niya po kami. Mas magaling po kasi siya sumagot, tapos marami na rin daw po siyang experience talaga. Aabot umano sa 5 milyong piso ang halaga ng mga nakuha na agad inireport sa mga otoridad. At matapos ang 10-day manhunt operation, naaresto na ang naturang kasambahay sa bahay ng kinakasama nito sa isang subdivision sa Cainta. Hindi na raw nanlaban ang sospek at agad na sumama sa mga otoridad. Ayon sa pulisya, modus ng sospek na mag-apply na kasambahay at kapag pinagkatiwalaan na ay saka nanakawan ang mga amo. Sa katunayan nga po, meron na po siyang warrant of arrest na file. Marami na po siyang biktima. Marami pong pumupunta dito para itinuro siya. Itong dahilan sa kanya ay kailangan talaga niya yung pera kasi nga mahilig siya sa sugal. Karaniwang biktima umano ang mga Mahilig sa sugal. Nako. Parang si lang Si Efraline sugarol Kababaeng tao, sugarol. Tay tayo dyan. Oh my God. Nakakasira talaga ang sugal. Chinese dahil nakakapag-Mandarin ng sospek na may lahi umanong Chinese. Pero marami rin umanong itong nabiktimang mga Pinoy. So I'm looking for a kasambahay para sa mama ko sana. And then may nag-message sa akin na interesado siya, nag-inquire. Kaya lang nasa Cagayan daw siya, malayo. So wala daw siyang pamasahe. And then after kong masend yun, nakita ko na lang saan, hindi ko na siya matawagan. Minsan naman, nagpapanggap umano itong ahente ng lupa at hihingi ng perang pangproseso ng mga papeles bago maglaho. Sana wag na niyang gawin uli yun, pero sana talaga mabulok na siya sa kulungan. Iba't ibang mga pangalan at mga ID ang gamit umano ng sospek na nakatangay na ng mahigit 20 million pesos ayon sa pulisya. Para sa GMA Integrated News,
Pag mga ganito, walang awa yan. Hindi na kailangan patawarin yan. Ikulong na yan. Eh kung sa Pilipinas ginawa yan, sigurado sasabihin ng mga Pilipino, planted yan. Diba? Hindi, real talk lang po ha. Bakit kapag kayo kasambahay sa abroad, OFW, hindi tayo naniniwalang nagnanakaw. Pero pag sa Pilipinas, wala kayong awa. Ano? Hindi, nagtataka lang ako ha. Pasensya na ho, no? Pero, bakit ganun? Diba? Eh, sa Pilipinas, sa abroad to nangyari, malamang sasabihin ng mga to, planted yan! Diba? Hindi totoo, nagnakaw yan. Walang Pilipina, OFW gagawa yan. Pero pag sa Pilipinas, meron. Pag sa Pilipinas nangyari, pag nanakaw ng kasambahay, hindi kinaawa. Bakit nga ba? Pakisagot nga po sa comment section. Bakit nga ba? Ay nako, mga kababayan ko. Nakakalungkot isipin, pero ganun talaga. Eh, may araw talaga kayo, di ba? May araw kayo, malalasap ninyo ang hagupit ng batas. Hagupit ng batas. O paano, makita-kita tayo sa susunod na episode. Mapagpalang araw sa lahat ng mga OFW.